Christ to the Philippines Nagarland. Pwede pong papurihan natin ang Panginoon at patuloy po natin siyang palakpakan sa oras na ito. Tunay na tapat ang Diyos sa ating mga buhay. And we are really glad na makita po ang bawat isa. Though may forecast po na tayo po ay signal number 2, number 3. Signal number 2 po, 3? 2, 3, yan. Yan. So may signal pero hindi naman po kita sa ating paligid. Pero syempre tayo po ay nag-aantay pa po kung ano ang ating kailangan paghandaan. But let us pray sa safety ng bawat isa. And let's pray na talagang patatagin ng Panginoon yung pananampalataya natin sa Kanya, though may nangyayari sa ating kapaligiran. Amen po ba? Amen. There's always a reason to praise the Lord. Amen, church? Amen. Kaya po ngayong oras na ito, ay tayo po ay manalangin. Yes, God, we worship you, Lord. We glorify your name, O God. Tunay na tinataas ka namin, Panginoon, ngayong oras na ito dahil ikaw ang Diyos na tapat sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan, Lord God, sa iyong mga salita, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat, O God, dahil kinakalinga mo kami bilang iyong mga anak, Lord. Salamat, O God, dahil nakikita namin, Lord, yung pagkilos mo, Panginoon, sa lahat ng areas ng buhay namin. Maganda man ito at hindi maganda, Lord, ay patuloy ka naming pupurihin, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming i-lead, Lord, into your righteousness, Lord God. At patuloy kaming magtiwala, Panginoon, na may kahanga-hanga kang plano, Panginoon, sa aming mga buhay. And ngayon, Lord God, patuloy na ang sandigan namin, Panginoon, ay ang iyong pangalan, Panginoon, na talagang may nais ka, Panginoon, na iparating sa amin. Kaya buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga isip upang matanggap ito, Panginoon, upang talagang mag-listen kami, Panginoon, sa iyo, Lord God. And in effect, Panginoon, ay talagang mag-follow kami, Lord, sa iyong will, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O God, dahil alam namin na patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo pa kami, Panginoon, na minomold, Lord God, into your image and likeness, Lord God. And all we desire, Lord God, is to be like your Son, Jesus Christ, O God. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming purihin, Lord God. Patuloy na yung mga puso namin, Lord, ay mag-umapaw, Panginoon, sa mga ginawa mo at sa mga gagawin mo pa, Panginoon, sa aming buhay, O God. Patuloy mong pagkaisahin, Panginoon, ang aming puso, ang spirito, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord God. And we just want to worship you. We just want to give you thanks, Lord God, for all that you've done in us, Lord. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, iniimbitahan ko po ang ating mga body worshipers. Yan. Sino pong naniniwala ang Diyos ay buhay? That God is a risen God. Amen. So patuloy po nating purihin ang Panginoon sa oras na ito. Let's clap our hands for the Lord. Sing. Reason, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Greater are you now. You've been overpowered. That where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the field. Victory is in now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hi Jesus, Jesus be lifted higher. We serve our risen
Savior, reason, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah, oh, 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 hallelujah, resurrected one, shining like the sun, breaking through the feet. Victory is in now. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 Jesus be lifted higher. We serve our risen Savior, reason, He's risen, forever glorified. Yes, Lord, reason, He's risen, King Jesus is risen, He's risen, forever glorified. Reason, He's risen, King Jesus is alive. Yes, God, believe that you are alive. Oh, Lord, we declare the same power that crushed the enemy. The same power, the same power lives in me. Same power that crushed the enemy. The same power, the same power. The same power that crushed the enemy. Same power. Let's sing reason. Come on, church. Forever, yes, God, we glorify your name. Reason, He's risen. King Jesus is reason. He's risen, forever glorified. Reason, He's risen. King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. Reason, He's risen. King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh, oh. King Jesus is alive. Oh, you are alive, God. Yes, Lord. Continue to worship you, Lord God. God. Let's continue to thank the Lord because He's faithful then, now, and He is always faithful. Oh God, we worship you, Lord. We give you thanks, oh God. Let's sing this new song to the Lord. Sing from the beginning. From the beginning, we are founded in your love. All of your promises hold true. Amen. And for your purpose, whatever it takes, we will endure. Even through darkness, we'll break through. Faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning
every season. Lord, you give and take away, but by your grace we'll persevere. So we will trust you, amen, knowing that you are in control. Lord, I know you're sovereign, still faithful, faithful that you are God, faithful now, forever, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. All of our days being thrown in our praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. All of our days being thrown in our praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. Sing, yours is the kingdom. All of the earth belongs to you. Wherever you send us, we will go. Till every tribe, every nation feel the earth with adoration. Bow down to no one else but you. Faithful, faithful then, faithful now, faithful always. You are so faithful, faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Oh, glory, yes, God. Dominion and power belong to you. We worship you. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Oh, glory and honor, dominion and power belong to you. We will, let's continue to lift our hands. For from you are all things, and through you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship. Oh, glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Oh, glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Yes, God, we worship you. Oh,
All glory and honor belongs to you, O God. Yes, Lord, we believe, Lord, that all glory and honor belongs to your beautiful, to your wonderful name. In Jesus' name, amen and amen. Patuloy po tayong manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Father, truly you are faithful. And even po, Panginoon, dito sa mga bansa na nabanggit ngayong umaga na maituturing namin na unreached pa o kakaunti pa lang yung mga Kristiyano na talagang nakakaabot sa mga lugar na iyon. Alam ko po, Panginoon, na mabuti ka at mahal mo po, Panginoon, ang mga bansang ito tulad ng pagmamahal mo sa amin. And I pray, Lord, na patuloy nga na ikaw ang magpalakas
magpanatili ng pananampalataya ng mga tao, ng mga Kristiyano na naroroon, at patuloy na gamitin mo po sila at ang aming mga misyonero upang maging evident, Lord, yung pag-ibig mo, O God, sa kanila. At ma-share po, Panginoon, yung gospel doon sa mga lugar na iyon. Mas maging effective nga po, Panginoon, yung pag-spread ng iyong mabuting balita sa mga bansang iyon. Sa pamamagitan po, O God, ng mga Kristiyano na naroroon na. And I pray, Lord, na for us here sa Pilipinas, we have all the freedom to share the gospel. We have all the freedom to worship. Makita po namin, O Diyos, itong aming privilege and opportunity, O God, na talagang i-share po namin yung pag-ibig mo sa iba at talagang hindi po kami magsawalang bahala, kundi tunay nga na magkaroon ng urgency to really share your word sa iba. And sa umagang ito po, Panginoon, ay naghahanda po muli kami sa isang paparating na bagyo. Dalangin ko po, O God, na patuloy nga na bawat isa sa amin magkaroon ng talagang prayerful heart na manalig sa iyo, anuman po, Panginoon, ang bagyo na dumating sa aming mga buhay. And we believe, God, that you are the God na Almighty. Alam namin, Panginoon, na kayang-kaya mong tunawin ang bagyong ito. And dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, na tunay nga na yung will mo po ang mangyari sa bansang Pilipinas. And Panginoon, sa mga nakaraan nga rin po na bagyo na dumaan sa amin, sunod-sunod nga po, Panginoon, yung pumasok na bagyo sa amin. I pray na maging wake-up call ito sa amin, sa aming mga Kristiyano, gayon din po, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, na talagang i-rethink po, Panginoon, yung aming mga buhay at talagang mag-focus dun sa mga bagay na mahalaga, lalong-lalo na, Panginoon, yung makilala ka sa aming mga buhay. We thank you, God, and as we prepare for your word this morning, patuloy nga, O Diyos, na i-prepare mo po yung aming hearts, yung aming minds, O God, as we receive, Panginoon, yung message mo sa amin ngayong umaga. Dalangin ko po, O Diyos, na tunay nga na maging buhay, O God, itong word mo sa aming mga puso. Nang sa gayon po ay talagang maging evident ito sa aming mga buhay. At alam ko po, Panginoon, that as you transform us, yung mga tao po, Panginoon, na nakakakilala sa amin ay tunay nga na maa-attract, O Lord, dun sa beauty mo sa aming mga buhay. At sa pamamagitan nun, alam ko po, O God, na magiging magnetic itong aming church because you live, O God, sa every hearts, sa every lives ng mga tao na naririto. We thank you and patuloy nga, O Diyos, na ikaw ang mag-glorify sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. So, ngayon po ang CTTP ay nagse-celebrate ng Thanksgiving Sunday. Wait ka po. Yan. So, Thanksgiving Sunday. So, ngayon po, ito, ipipreempt ko na, ang ating pag-uusapan ay about sa worship. At ang isa pong way for us to express worship is Thanksgiving. Yan. So, kaya tamang-tama po na ngayong third Sunday ay pag-uusapan natin yung worship at pag-uusapan natin ang Thanksgiving. Ayan po. So, mamaya po ay may magpapaliwanag sa atin tungkol sa Thanksgiving Sunday. Pero ngayon po ay bumalik po tayo sa ating series na Magnetic Church. So, yan. So, ano po ba yung Magnetic Church? So, review lang po ito. Ang kakayahan ng magnet na akitin at panatilihin ang ilang mga metal na bagay ay nagpapaalala sa atin ng gawain ng simbahan na hikayatin at hawakan ang mga tao sa katawan ni Kristo. Mahikayat, hindi lang mahikayat, kundi mapanatili yung mga tao sa katawan ni Kristo. Kung mas malapit ang bagay
ang mga bagay sa magnet, mas malakas ang paghila sa mga ito sa persang umaakit. Ang mga bagay na nakakabit sa magnet ay nagiging magnet din at nakakaakit ng iba pang mga bagay sa katawan. So ito po yung pinag-uusapan natin for the past weeks. Tayo ay isang magnetic church. At si Jesus yung magnetic force na umaakit sa mga tao sa kanyang katawan. So nandito ba kayo para kay Jesus? Nandito kayo para kay Jesus. So si Jesus yung ipinunta natin dito, kaya tayo nandito. Amen po ba? Ayan. Dahil dyan, may naalala po akong kwento. Ayan. So, meron pong isang church na nag-invite ng isang prominent na Christian, na kilalang-kilala doon sa lugar na yon. So, siguro pa sa konsepto na lang ng Pilipinas, meron ba kayong kilalang Kristiyano na artista na gusto nyong magsalita dito? May kilala po ba kayong Kristiyano na artista? Sabihin na natin si Ogie Alcacid. Kristiyano po ba si Ogie Alcacid? Di ba? Sabihin na natin si Ogie Alcacid. Gusto ko si Ogie Alcacid eh. Ayan. Sige po. Dumating po si Ogie, in-invite ng CTTP Nagcarlan si Ogie Alcacid para mag-speak and also para mag-worship din after. So, kakanta siya. Kaya lang, bumagyo. Ngayon, dun sa dadaanan ni Ogie Alcacid, baha. Hindi siya makakarating ng CTTP Nagcarlan. Ngayon, yung mga tao, ang daming tao. Puno yan, lahat yan. Ubos ang upuan. Ubos, talagang walang maupuan. Kaya lang, pagdating nila dito, hindi si Ogie Alcacid na nandito, kundi si Ogie Batacao. Kaya gusto ko si Ogie Alcacid. Ayan. So, nung nakita nila ni si Ogie Batacao, yun nandito, at hindi si Ogie Alcacid, yung iba, sumimangot. At nagmamadaling nagtakbuhan palabas. Sabi, ano ba yan? Hindi naman pala si Ogie Alcacid. Akala ko makakalibreng concert. Ayun. Si Ogie Batacao. Tapos, sabi ni Ogie, wow, si Ogie yung nagsalita. Lahat po nang nandito para mag-worship kay Ogie Alcacid ay lumabas na sa silid sambahan na ito. So, nandito po tayo para kay Jesus. So, naakit tayo dito dahil kay Jesus. Hindi dahil sa fellowship lang, daw kasama yon. Hindi dahil meron kang nililigawan dito o meron kang crush dito. Hindi dahil sa may hinahangaan ka dito na tao, hindi dahil sa kahit sino pa man, nandito tayo para kay Jesus. And bilang member ng kanyang body, bilang body ni Christ, tayo ay magnet din. So ang sinasabi dito, di ba, yung sa magnet, yung nakadikit sa magnet na metal, in turn nagiging magnet din siya, di ba? Pwede na rin siyang mag-magnet ng iba. So yun po yung nangyayari. Pero once na humiwalay siya kay Jesus, wala na rin yung magnetic force. So kailangan for us to be magnetic, nakasugbong tayo kay Jesus. Kung mas malapit ang tao kay Jesus, mas malakas silang nakakabit sa kanyang katawan at mas malaki ang magnetic power na kanilang ibibigay sa pag-akit ng ibang tao kay Kristo. Yan. So, napag-aralan natin na ang New Testament Church ay isang learning church. Yan. At also, they are a loving church. Ayun po, nabanggit ko kanina na worshiping church yung ating topic for today. And I believe na ang worship ay ang ultimate na priority. Of course, we need to learn. And automatic love natin yung isa't isa. Pero first and foremost, we have to worship.
Nag-a-agree po ba kayo sa akin? Amen daw po, sabi ni Pastor. Kayo po, nag-a-agree po ba kayo? Yan. So tayo po ay talagang ginawa para kanino? Para sa Diyos, di ba po? We are created through Him and for Him. So sabi po yun sa Colossians. Ngayon po, hindi po tayo mag-worship kay Ogie Alcacid. Hindi po tayo mag-worship sa kahit sino dito. We are created for Jesus. So, and even po, hindi lang po dito matatapos yung worship eh. Kahit po sa eternity, yun po yung gagawin natin. So, yun po yung napaka-importante. Ang isa pong worshiping church ay tunay na nakaangkla. Tama yung kanyang relationship sa Panginoon. Dahil, review lamang po, ano nga po ba yung worship? Di ba po ito po yung worship? So talagang ibinibigay natin sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya. This is your response to God. So ito po yung pinakamahalaga dahil ito po yung ating relationship, vertical na relationship sa Panginoon. At ako po ay naniniwala na kung ang bawat isa sa atin, kung ang church na ito ay tunay nga na magkakaroon ng genuine na worship sa Panginoon, everything else will follow. If you truly worship God, then magle-learn ka. You will want to learn more about Him. If you truly are worshiping, talagang naglalove ka rin sa iba. Kasi ang totoong worship ay nagtatransform ng buhay. Kung totoo kayong nagwo-worship, dapat may evident na nangyayari sa buhay ng bawat isa. So kapag walang nababago sa akin, nagwo-worship ako every Sunday. Kung walang nababago sa ating mga buhay, let us check. Baka hindi pala totoong worship yung aking ginagawa. So the local church is designed to be God's gathered worshipers on earth, a corporate display of His glory among the nations. So ito pong local church ay designed to be God's gathered worshipers. So ibig sabihin, worshipper ka na, ginather ka lang para pumunta sa local church. Tama po? Worshipper ka na, dinala kayo dito sa local church, yung mga worshipers pinagsama-sama para mag-worship sa church. Hindi po ito, hindi ka worshipper, pinapunta ka lang sa church, ayan, tapos sa church lang kayo nag-worship. Worshipper ka na, ginather ka dito para sama-sama tayong mag-worship. Yun po yung design ng local church. Kasi di ba, nakakapag-worship naman mag-isa. Tama po? Amen. Pwede kayo mag-worship mag-isa. Kapag nagbabasa kayo ng Bible nyo sa bahay, nagda-daily devotion kayo, minsan may kumakantang mag-isa. Di ba? Sa bahay, when you worship God. Yung pagtugtog sa bahay, when you worship God. Pero, ito po, bakit kailangan ng corporate worship? Kasi ang topic po natin ay worshiping church. Bakit as a church kailangan nating mag-worship kung pwede namang individual worship? Tapos ito po, may binabanggit dito. Ito po ay gathered worshipers on earth, corporate display of His glory. Kasi sa heaven, ginagawa po yan ng mga angels. Pinupuri ang God doon sa heaven. Ngayon, yung dito sa earth, ito yung display ng kanyang glory kung paano nag-worship yung kanyang mga anak. Yan. So ito talaga yung design for you to worship God, for us to worship God corporately. Ngayon, ano mangyayari kapag ayaw mo lang sa church? Kasi pwede naman mag-worship mag-isa. Yun nga sabi ko, pwedeng mag-worship mag-isa. Yan. Ano pong nakikita nyo dyan?
fireplace, yan. Tapos may mga uling-uling. Ngayon po, yung great American evangelist na si D.L. Moody, sino po nakakilala kay D.L. Moody? Yan. So si D.L. Moody, magaling po siyang American evangelist. Sikat na sikat po siya. So madalas din na kino-quote yung kanyang mga sinasabi during preachings. So yan, si D.L. Moody. Meron siyang binisita na isang prominent na Chicago citizen. Tapos habang nag-uusap sila, na-brought up lang yung church membership. Sabi nung Chicago citizen na yon na naman siya, Christian. I believe I can be just as good as a Christian outside the church as I can inside it. So ibig sabihin po, kaya ko namang maging mabuting Kristiyano kahit wala naman ako sa isang simbahan. Ito po ang sabi nung Chicago citizen na ito na hindi pinangalanan. Alam ang ginawa ni Moody, ni D.L. Moody? Di siya nagsalita. Ginawa niya, lumapit siya sa fireplace. So, kumuha siya siguro may tongs, hindi lang kakamayan, may tongs, kinuha niya yung burning coal, isang burning coal, at nilagay niya dito. Tapos, pinagmasdan lang nilang dalawa, si Moody saka itong Chicago citizen na ito, yung coal na yon hanggang mamatay yung apoy. Sabi nung Chicago citizen, okay. No explanation needed. So some of us, may mga reason naman kung bakit ayaw sa church, sa congregation, ayaw sa small group. Minsan talagang ina-abandon yung church kasi ang daming hypocrites dyan, masasama ugali naman ng mga tao dyan, meron akong ayaw makita dyan. Or sa small group, ayoko dyan sa small group na yan kasi kapag naman nagsasama-sama yung mga small group na yan, chismis naman. Maybe you have a reason, but you are designed, created to be part of the body. And kung aalisin ka dun sa original design para sa'yo, your ember will die out. Hindi po natin kayang mag-isa, mga kapatid. So yan. Alam natin na kailangan nating maging worshiping church. Alam natin na tayo ay worshiper na, kaya natin mag-worship mag-isa, pero tayo ay designed to worship in a group setup, in a church setup. So ano nga bang itsura ng isang worshiping church? Yan. Ano po ba yung model natin? So syempre, babalik tayo doon sa ating text. And this is our text. Acts 2:42-47. Sige po, samahan niyo po akong magbasa. 1, 2, 3, go. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Maraming himala at kamangha-manghang ginawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Kaya namuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian. At ang pera'y ipinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ng kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain at palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inilililigtas. Purihin po natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita.
Yan. So ito po yung itsura ng New Testament church. This is a worshiping church. So yan. So basahin ko lang po ulit yung mga may highlight. Pagtitipon bilang magkakapatid, paghahati-hati ng tinapay, pananalangin. Yan. Paggalang at takot sa Diyos. Pagtitipon sa templo, paghahati-hati ulit ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan, palaging nagpupuri sa Diyos. So ito po yung perfect model natin kung paano po, ano po bang itsura ng isang worshiping church? Ayan. And sa umagang ito po yung ating pag-uusapan natin. Ang worshiping church ay feastful and prayerful, formal and informal, joyful and reverential. Sige po, pumunta po tayo sa unang point. Ano po bang ibig sabihin natin pag feastful? They devoted themselves to the breaking of bread. So yun po muna. Ano po ba yung pinag-uusapan dito na breaking of bread? Tapos inulit pa yan doon sa 46, no? They broke bread in their homes and ate together. Ano po yung breaking of bread na nangyayari dito? Any idea? Ano pa? Ba't hindi ko marinig? Dito po yung? Sige po. Siya ang the bread of life. Sige po. Pero ito po, ang sinasabi po ditong breaking of bread ay yung communion or the Lord's Supper. So bakit feastful ang nilagay ka dyan? Ang communion po pala or yung Lord's Supper ay tinatawag na love feast. So, agape, feast. Yun po yung tawag. Feast, no? Parang kung sa atin, fiesta. Pero sa kanila po, kasi pag fiesta, di ba, bongga. Inilalabas yung mga pinggan na, pinagkakatago-tago. Yan, patay baboy. Ganyan eh. Ganyan ang naiisip natin sa fiesta eh. May buko salad. Pero sa kanila po, feastful, ito ay feast ng love. Feastful. Agape love. So yun na pag-usapan natin ng isang linggo, di ba? Kasi unang-una, yung love nila kay Jesus, ito yung kanilang sineselebrate. Tapos, mahal nila yung isa't isa. Agape love dun sa magkakapatid. Yan. So yung love feast, ito po ay way to worship. Nisip ko nga rin nung una, kapag ba nagko-communion ay worship ito? Oo nga naman. Sabi sa New Testament, kapag ka nagkakaroon tayo ng communion or the breaking of bread, we truly receive Christ's body and blood. We receive forgiveness of sins. We proclaim the Lord's death until He comes and remember Jesus. So ito yung ginagawa ng mga apostol. And tuwing kailan nila ginagawa? Tuwing kailan yung feasting? Nalala niyo po? Daily. Every day, they continued to meet together. They broke bread in their homes and ate together. Yan, no? Tapos, they devoted. So, talagang devoted sila doon. Talagang part ng kanilang worship itong agape feast. Yan. So, talagang nakikita natin na kapag ka nagsama-sama yung mga believers, ay merong celebration. Feast, hindi sila malulungkot. Yan. Alam natin na si Jesus ay wala na dito.
siya ay namatay na at na-resurrect na siya and nag-ascend na siya sa heaven. Pero ang mga believers ay punong-puno ng joy at ng pag-asa. Kaya ginagawa nila to. Merong love feast. Pero, ayan sa mga D group, hindi puro feast. Hindi puro kainan. Mga 1 hour kainan, 30 minutes, Word of God. Wow! Hindi lang po basta feastful ang worship nila. When I talk about worship, hindi lang po ito yung pagkanta ha. Malinaw naman po sa atin na itong lahat ng ginagawa nila dito ay worship. This is their response to their God. Hindi lamang po sila nag-feast. Siyempre, they devote themselves to prayer. Napakahalaga. Hindi lamang po sila nag-feast, kundi nagpe-pray din po sila. At yung sinasabi po ditong prayer ay corporate prayer. Yan. So, meron po ba sa inyong uncomfortable kapag ka nagpe-pray in a group? Kapag ka nagpe-pray, ba't ako? Pero ito po, nakikita natin na isa palang act ng worship ang corporate prayer. So ito yung pinagsama-samang prayer ng mga anak ng Diyos. Oo, pwedeng isa yung nagpe-pray, pero di ba yung mga nakikinig, amen. Amen. So may affirmation. So isa lang yung nagsasalita, pero lahat nag-a-affirm dun sa sinasabi nung nagli-lead ng prayer. So meron din tayong mga iba't ibang prayer na ginagawa. Pwedeng ipagpe-pray yung katabi, mga ganyan. Or meron tayong parang popcorn na prayer. Yan. So corporate prayer. Bakit naman mahalaga po yung corporate na prayer? Kasi pwede din naman tayo mag-pray mag-isa. At talagang napakahalaga naman talaga yung ating personal na prayer sa Lord. Yung communion natin with God. Napakahalaga nun. Pero bakit mahalaga na as Christians, as body of Christ, ay nagsasama-sama tayo to pray? Yan. So meron po ako ditong kinuha from Crosswalk na reasons kung bakit mahalaga yung corporate prayer. Ang corporate prayer daw po ay nag-unify sa body ni Christ. Yan. So it promotes unity. Yung corporate prayer ay nag-edify at nag-encourage to those who participate. Na-experience niyo po ba yan? Na kapag ka pinag-pray kayo sa isang group or sumama kayo sa prayer ng isang group, ay kayo'y na-encourage. Yan. So, yung prayers ng ating mga kapatid ay nagpapalakas din sa bawat isa. Ito, corporate prayer disciples believers in prayer. Dito natututo ang isang kapatid na dinidisciple mo na mag-pray. Sige nga, kapatid, ikaw po na yung mag-lead for today. Kasi, pero syempre hindi unang beses niya umaten siya yung opening prayer. Syempre, nakita niya si ate, saka si ate. And then, ikaw, kaya mo na ba? Natatawa si Ate Maripas. Parang magpe-pray yata siya mamaya. Ayan. So, doon tayo natututo. Doon mo na di-disciple din yung iyong, pwede mong gamitin itong corporate prayer na i-disciple yung mga bagong believers how to pray. How to pray for sa isang kapatid. So, yan. Prayer and discipleship din. Corporate prayer strengthens weakened faith. May mga pagkakataon na talagang sa sobrang down ng iyong soul, sobrang downcast ka, nahirapan ka mag-pray. And you need yung iyong mga kapatid sa pananampalataya na samahan ka sa pananalangin. Yun po yung kahalagahan na nandito tayo sa community. Yan. Corporate prayer can facilitate corporate repentance.
minsan, may mga pagkakataon na during sa prayer, lalo na yung ginagawa nating prayer na di ba merong thanksgiving, merong repentance, ganyan. May confession. Minsan pag nag-confess na si kapatid, na-encourage din yung iba na mag-confess din ng sarili nilang sin. So na-encourage ka na, okay lang palang mag-confess. Yan. So, naalala ko lang po yung isang napanood kong documentary about sa revival sa Korea. So actually, ang daming Kristiyano sa Korea. And nakakatuwa lang kung paano nagkaroon ng revival dun sa lugar na yon. Kasi yung mga missionary, akala nila walang nangyayari. We know na ang Korea ay Buddhist. And akala nila walang nangyayari dun sa ginagawa nila. And then, one time, sa isang gathering, sa gathering po ito nangyari, hindi po yung sa individual na buhay ng mga taong inaabot nila. Naramdaman nila na there is someone na nagko-control doon sa gathering na hindi nila kayang i-control. Alam nila na hindi na nila hawak yung program. Bigla na lang yung mga tao nag-iiyakan at nagko-confess. Bigla na lang yung mga tao ay nagko-confess nung sin nila sa iba. Nagko-confess nung sin nila sa iba. Ganun yung nangyayari. Patuloy siya ng patuloy. And hindi natapos dun sa gathering. Even after, mga days after, sa schools, yung mga bata nagko-confess sa mga teachers. Ganun yung nangyari. Grabe yung nangyari na talagang di nila mapigilan yung work ng Holy Spirit sa kanila. And nangyari yon because of that gathering kung saan kumilos yung banal na spirito dun sa mga believers na nandun. Sabi nga ng missionaries, we are helpless. Wala silang magawa. Talagang kahit sila, talagang hindi nila control yung nangyayari. Kahit sila nagko-confess, kahit yung hindi, basta wala ng program. Hayaan natin ang banal na spirit ang kumilos. So yun, nagkaroon po ng corporate na repentance doon. Corporate prayer creates a sense of expectancy. Yan. So we are being expectant. Nagkakaroon tayo ng faith, ng hope, na through this prayer, ayan, sasagot ang Panginoon sa atin. Yan, merong ganong na puproduce sa atin na feeling when we pray with one another na talagang ang Lord ay nakikinig doon sa prayer ng mga faithful. Yan. So, yun. So, ano nga po ba ulit yung adjectives? Adjectives ba to? Tama. Itong unang expression ng New Testament na worshiping church, una ay peaceful but also prayerful. Yan. Pangalawa po, ito po ay both formal and informal. Ano ibig sabihin natin ng formal? Naka-gown? Yan. Naka-gown? Naka-Amerikana? Yan. Sa Acts 3:1 po, sabi, dito, one day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Sa Acts 2:46a, every day, they continued to meet together in the temple courts. So ano po yung sinasabi kong formal? This is the congregational worship. So ito po, this worship service ay maituturing nating formal. So it is the body of Christ gathered together in unity and diversity, centering adoration on the King of Kings and Lord of Lords and responding in obedience to Him. So, bakit formal? Kasi po merong formal na program. May program po ba tayo? Meron. Saka,
Kaya rin siya formal. Hindi ka rin basta pupunta dito ng nakapambahay. Di ba? So, meron po tayong sinusunod na kahit pa paano ay hindi man tayo ganon ka conservative, kahit pa paano may mga sinusunod tayo na hindi natin magagawa kung nasa bahay lamang tayo. So, kung makikita po natin, yung mga believers noon, bukod dun sa bahay-bahay, di ba nakita natin yung mga verses na bahay-bahay, nagbi-meet sila house to house, meron din silang meeting sa templo. Nag-continue pa rin po sila doon sa pagpunta sa temple. Yung formal na worship. Yan po. Yan. So, while it is true na pupunta tayo sa kay God as individuals, yan. So, napakahalaga pa rin na sumasama tayo sa isang corporate na worship. So, katulad din ng mga binanggit natin sa corporate na prayer, since ang prayer din naman ay part ng corporate na worship. So, yung mga benefits na nakukuha natin for being in the body of Christ, yun yung mga nakukuha natin dito sa formal na worship. And also, alam po natin na ito pong ating Sunday worship ay celebration ng mga small groups. Tama po? Tama po? Celebration po ito ng mga small groups. So kahit na po meron kayong small groups, may meeting po kayo ng D groups weekly, yan, magsasama-sama naman po yung mga small group na yon at magse-celebrate dito as a whole church. Bakit? So syempre, yan. Yun lang po bang D group nyo ang gusto nyo maka-fellowship? Yun lang po bang D group nyo ang mahal nyo? Yan. So ito po yung way dito po sa ating Sunday service, yung maka-fellowship naman natin yung iba nating mga kapatid sa Panginoon. Yan. So ito rin po yung pagkakataon na talagang yung unity as a body of Christ ay ating na-experience. Kasi syempre sa D group, iba rin kasi yung focus nun eh. Iba yung, syempre yung sa intimacy, ganyan. Pero dito, ayan, ipopromote natin yung unity sa isang bigger na group. And of course, may formal, merong informal. So sabi dito, they broke bread in their homes, ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of the people. So, hindi lang po natitigil sa Sunday service ang kanilang worship. Merong informal na worship na nangyayari sa kanilang mga tahanan. So, sabi dito, they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. So anong point? Hindi lang po sila nagpunta sa church, isinamuhay nila yung pagiging church. Sila yung church hindi naman to. Kahit lumabas po kayo ng simbahan na ito, church ka. Hindi po ito yung church. Kayo po. Tama po? Yan. So kaya kahit saan sila dalhin, kahit sila ay nasa bahay, sila ay church. So napakahalaga din po ito, yung informal gathering. Mahalaga po yung formal na worship. Yung informal po, yung kahit nasa bahay kayo, minsan sa D group namin, mga naka-shorts yan. Ayan. So ito yung informal eh. Informal. Dito kasi, ay dito mo nakikita yung, dito mo na-experience yung having meal together, nagtatawanan kayo, nagkukwentuhan kayo, pinagpe-pray niyo yung isa't isa, nag-share kayo, nagko-confess kayo, nagiging vulnerable kayo, nagiging intimate kayo.
Kung hindi po kayo part ng small group, you are missing a lot. Ang goal po natin as a church, di ba? Talagang, kung ang goal po natin sa discipleship, to be fully mature in Christ. Hindi niyo po yun magagawa mag-isa. Sinasabi ko po sa inyo, ang hirap. And doon po sa relationship ng small group, sa relationship po ng one-to-ones, doon po nagagawa yung mga ganong bagay. And it's also a form of worship because you are doing it for God. If all you do is wala. Nawala yung aking mouse. Ayan. Ayan. If all you do is come to church, pero paglabas naman ng church, balik tayo dun sa mga pangit nating ugali, sa pangit nating buhay. And then, hindi totoo yung worship na ginawa natin dito sa loob. So yun, napakahalaga po na both na formal and informal ay pinapahalagahan natin. Talagang malabo po yan. Isang araw po, sa isang malaking Christian church, si Satan nasa labas, nag-iintay, nag-aabang. Ngayon, may dumaan na tao, nakita si Satan. Ikaw ba, nababother ka ba kapag naririnig mo yan, nagkakantahan yung mga Kristiyano dyan sa loob, nakikinig ng sermon, yan, nag-iiyakan pa yung iba. Nababother ka ba? Tumawa ng malakas si Satan. Bakit ako mababother? Ganyan lang naman yung mga yan pag Sunday. Simula bukas, wala na yan. If ganun po yung tingin natin sa worship, tatawanan po tayo ni Satan. Kasi, hindi naman totoo yung ginagawa niyo. Hypocrite kayo. Yun nasa isip niya. So, hindi lang po tayo pupunta sa church. Isa sa pamuhay po natin yung pagiging church. Yan. So, hindi lamang po dito as a big group, kundi sa big group po natin. Let us worship both sa formal and sa informal na setting. And lastly, makikita po natin na characteristic ng worshiping church ng New Testament ay both joyful and reverential. Pwede pala yun. Yan. Sabi doon, they ate together with glad and sincere hearts. So parang katulad dun sa feasting, no? They are celebrating. Masaya ang mga Kristiyano, tama po? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yes. Ayan. There is, sa ibang translation, great joy. With great joy. Sobrang masaya. Masaya po ba kayo? Amen. So, syempre, as individuals, masaya tayo kasi ang joy po ay fruit ng Holy Spirit. Tama po? So, being a Christian, dapat lahat po tayo ay may masaya. Pero, context po nito, you are joyful together. Masaya po ba kayo na kasama nyo yung mga katabi nyo ngayon?
Hoy, bawal hipokrita. Masaya po kayo? Amen. Ayan, so ito po ang itsura ng worshiping church. We are joyful to be part of this church. Amen? We are joyful na kasama natin ang mga kapatid natin sa Panginoon sa pagpupuri sa Kanya. Tama po ba? Yan. So kung masaya kayo, ibig sabihin worshiping church tayo. Yes. Ayan. So sabi nga po ni David, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. So sobrang saya niya na merong nagsabi sa kanya, tara, church tayo. Yan. So yun po yung isang makikita natin na evidence sa kanila. Ang saya nila. Sobrang saya nila. And kita yon ng mga tao sa paligid nila, kaya sila magnetic. Pero hindi lang basta masaya. Minsan kasi ang saya-saya nga talaga natin. Saya lang. Di ba may ganun din minsan na even sa, hindi sa small group, even meron kasing mga friendship din na nabubuo sa church, even hindi small group. Pero ito bang mga friendship na ito, puro joy lang ba? Kasi isipin natin kung puro joy lang at wala itong pangalawa, baka hindi spiritual itong relationship na meron tayo. Kasi napakahalaga din po nitong pangalawa. Hindi lang sila joyful, they are also reverential. Everyone was filled with awe. Or sa ibang translation, fear came upon every soul. Oo, truly joyful ang mga totoong believers. But then, they are also reverential. Sa isang verse, sobrang saya. Sa isang verse naman, bakit may fear? Ito yung respect sa Panginoon. This is the holy fear. Ito yung na-experience ng mga propeta, di ba? Yung kapag nakikita nila yung presence ng Panginoon, nararamdaman nila yung presence ng Panginoon na talagang nakikita, I'm a sinful man. This holy fear ay nabuo, hindi nga lang dun sa congregation even dun sa mga tao na nakapaligid sa kanila. Because of what God is doing doon sa mga believers na nandun, pati yung mga tao nagkaroon ng takot sa Diyos. Ito po hindi takot na, paparusahan ako ng Diyos kasi ganito ako. Ito yung paggalang sa Kanya na talagang natatakot ka na malayo sa Kanya. Kaya ayaw mo magkasala, hindi dahil dun sa parusa, ayaw mo magkasala dahil ayaw mong malayo sa Panginoon. That is fear of God. And nakita natin yung grabe yung amazement sa Panginoon. In this church po ba, sa church na ito, and in your D groups, meron din po bang reverential na worship? Or puro joy? Kasi po, kung talagang ang bawat isa sa atin, nanginginig, yung takot natin sa Panginoon, ganun na lang, ipupurso natin yung holiness. Kaya kapag as a church, nakikita natin yung mga kapatid na nagkakasala, rebuke, wash one another's feet. Ganon din sa D group. Correct.
manginginig tayo na gumawa ng mga kasalanan o hahayaan yung mga kapatid na nagkasala or tayo magkasala sa ating mga kapatid because of that reverent fear. Imagine sa D group, kung walang reverent fear, pag-uusapan niyo yung wala sa D group niyo. Pag-uusapan niyo si pastor, kung paano nagkamali si pastor sa mga ganitong desisyon. Pag-uusapan niyo yung simbahan, yung mga leaders ng simbahan. Because there is no reverence. Una, walang paggalang sa Diyos, walang takot sa Diyos. Kaya hindi takot magkasala. But then, a worshiping church, hindi naman dun sa sobrang takot, wala ng joy. They are both joyful and reverential. Sarap po siguro ng feeling na masaya ka. Sobrang saya. Pero masaya ka dahil sa holiness. Let us pursue holiness. At the same time, with glad hearts. Yan po yung itsura ng New Testament church. Ito po, sabi po ni John R.W. Stott, it is a mistake therefore to imagine that in public worship, reverence and rejoicing are mutually exclusive. The combination of joy and awe is a healthy balance in worship. So dapat magkasama sila. Yan. So ang Magnetic Church po ay isang worshiping church. The New Testament church exhibits worship that is feastful, yet prayerful, formal and informal, joyful, yet reverential. This resulted to God's working in their midst in the most amazing ways. Each one of us should therefore be genuine both in our personal and public worship. That will overflow and be evident to all. And surely, the Lord will add to our number daily those who were being saved. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito. Hallelujah. Father, we thank you. Salamat po, Panginoon, for that wonderful privilege that we can freely worship you personally. May ginawa ka po, Panginoon, sa bawat individual lives na nandito. And every one of us ay merong dahilan para i-worship ka. Punong-puno po ng thanksgiving yung aming mga puso. Dahil tunay nga na napakabuti mo sa amin. Tunay na tapat ka sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, O Diyos, as a church, O God, ay nakakapag-worship din po kami ng ganito. But forgive us, O Lord, kung may pagkakataon na pumupunta lang kami sa church, pero paglabas namin dito, hindi po namin naisa sa buhay kung paano nga ba yung pagiging isang anak mo. Dito lamang kami totoong nakikinig ng iyong mga salita. Dito lamang kami umaawit. Kaya pagdating namin sa labas, yung buhay namin, hindi po mukhang nabago. At dahil doon, hindi po kami nagiging magnetic doon sa mga tao na nakakakita sa amin. Father, forgive us. Patuloy nga po, Panginoon, sa umagang ito.
Dalangin ko na ang bawat isa sa amin ay talagang i-pursue yung holiness. Nang sa gayon po, Panginoon, na ibigay namin, O God, sa iyo, yung pong worship, O Lord. Talagang ilagay ka po namin dun sa proper place in our hearts. O God, cleanse us. And Panginoon, patawarin mo po kami kung meron din kaming mga pagkukulang doon sa mga worship sa D-group, worship dito sa church. Kung hindi namin pinaprioritize sa ibang mga pagkakataon yung pagsasama-sama, Panginoon, ng iyong mga anak dito sa simbahan. Patawarin mo po kami. And if hindi man po nakikita sa amin, sa church at sa D-group, yung pong itsura ng isang New Testament church na talagang nag-worship sa'yo. Hindi man po kami reverential, hindi joyful sa ibang pagkakataon. Patawarin mo po kami. But God, I believe, Lord, na sa oras na ito, tunay nga na may ginagawa ka sa aming mga buhay. May ginagawa ka sa aming simbahan. At alam ko po, Panginoon, na magsisimula yon sa bawat individual na buhay na naririto. Oh God, kung tunay nga po kaming magpapasakop sa iyo, if tunay nga po kaming susunod sa iyo, alam ko po na everything else will follow. Our worship should lead us to obedience, O Lord. And if hindi po, Panginoon, nangyayari itong obedience sa aming mga buhay, Panginoon, paluin mo kami. Tunay na i-break mo po kami. Nang sa gayon po, Panginoon, tunay nga na magamit mo kami according to your plan, Panginoon, according to your purpose. And I know, God, I believe, I have faith in you, Lord, na talagang habang kumikilos ka sa individual na buhay ng bawat isang naririto, sa bawat isang worshiper ng CTTP Nagcarlan, tunay nga na ang bawat isa sa amin ay mag-learn, matututong mag-love, mag-grow, at talagang makikita nga po, Panginoon, sa aming mga buhay, yung aming vision to really reach out to others. Maging magnetic talaga. Dahil buhay ka sa buhay ng bawat isa. We thank you, God, and patuloy ka po naming pinapapurihan at sinasamba sa oras na ito. Sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po. As we worship God ngayong umaga, naalala ko lang po while listening to the preaching yung Psalms chapter 27 verse 4. And I know familiar po ito sa inyo. Yan. Basahin po natin lahat. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Amen po ba? This is the one thing that we ask for the Lord, that we seek Him, His beauty. Maganda po ba ang Panginoon? Amen. Kaya patuloy po nating i-worship ang Panginoon sa oras na ito. Let's sing this song. Let's set our hearts for the Lord. God,
Thank you, God. Sing this. One thing I desire, one thing I seek, to gaze upon your beauty in your majesty. God of my salvation, lifter of my head, teach me how to live, oh Lord, in your righteousness. So I pray to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is God. Sing in the days of trouble. In the days of trouble, you cover me. In the secret place of refuge, Lord, I will sing. So I pray to you. So I pray to you, Lord. Your name is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher
upon your name, call upon your name, Jesus. All I want is you. Oh, you, Lord, Jesus. Sing, Lord, Lord, your name is higher than the heavens. Yes, God, we lift your name. Oh, your name, God. Amen. Higher, yes, you are higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all the things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens, God. Oh, your name, Lord, is higher than all the things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all. Amen. Let's continue to worship God. Higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord is higher than the heavens. Lord, your name is higher than all created things, higher than hope, higher than dreams. The name of the Lord. So worship Him. Oh, we give you the highest praise, God. Oh, glory and honor to you. Our wonderful, beautiful Savior. Oh, your name. Your name on high. Yes, Jesus, as one church, we lift your name on high. We glorify your name, Lord God. Salamat, salamat, Panginoon. We worship you, our King of Kings and our Lord of Lords. In Jesus' name, amen. Let's continue to clap our hands for the Lord and praise Him. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. You may now be seated. Yes, praise God po for today's sermon na ibinahagi sa atin ni Ate Nina. So ano nga po bang special sa araw ngayon? It's Thanksgiving Sunday. So, in celebration of Thanksgiving Sunday, nagpapasalamat po tayo sa faithfulness and sa blessings na binibigay ng Lord sa Christ to the Philippines Nagkarlan, and especially sa buong Christ to the Philippines Corporation. So, since Thanksgiving ngayon, and pwede nyo po bang tapikin or sabihin sa katabi nyo na, salamat kapatid dahil nandito ka. Ayan. So ayan, nagpapasalamat din tayo sa mga kapatid natin and sa mga kapatid na patuloy na idinadagdag sa atin ng Panginoon. So, pwede ko po bang matawag
ang new attendees po natin na si Sir or si Brother Nicolo Joseph De Galan. Yan, manatili po kayo nakatayo and pwede po ba natin siya i-greet ng ating CTTP warm welcome in 1, 2, 3. Welcome! So ayan, welcome po sir. So ngayon naman po for our announcement, inaanyayahan ko po si Ate Jenny Abaha. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So katulad po na nasabi ni Ate Nina at ni Kuya Daniel kanina, we are celebrating the CTTP Thanksgiving Sunday. So kasama po ang ating mga local churches and ating mga seven district. Lahat po ay nagse-celebrate today ng ating Thanksgiving. So patuloy po nating pinapasalamatan ng Lord for His faithfulness sa ating organization, and we will also declaring and affirming our core value, our vision, mission, and core values. So gusto ko lang po ulit-ulitin. Ano nga po ulit ang ating vision? We are a growing, multiplying, disciple-making church reaching out to the Philippines and to the nations for God's glory. So ano po ang ating 4 na missions? Experience Christ, engage people, explore missions, and expand churches. Ano po ang ating 9 core values? D for discipline. I for S for submission. C, commitment. I, initiative. P, partnership. L, loyalty. E, excellence. And S, stewardship. Okay, very good po. Okay. Samahan niyo po akong basahin yung Psalms 4-5. Sabi po dito, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name, for the Lord is good. His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. So this passage po encourages all of us po na ma-cultivate po natin yung lifestyle of gratitude, thanksgiving, yung pagpapasalamat sa Lord in every aspect of our lives, in our every situation. So, tunay na napakabuti nga po ng Lord sa atin at sa ating iglesia. And today din po, we will remember in prayer our leaders, our ministers sa ating mga districts and local churches. So, bago po ako magwakas sa panalangin, ini-encourage ko po ang lahat to give thanks to Lord and really support our ministers' ministers' welfare fund. So, ang special offering po for today will be intended for yun po, Minister Welfare's Fund and medical assistance for our pastors, for our ministers po. So, yun po, may hinanda pong song ang ating music team. Habang dinadala po natin yung ating special offering for today po. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin siya, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang paraisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin siya, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, samahan niyo po akong manalangin. Inaanihan ko po ang lahat na tumayo. Heavenly Father, we thank you once again, Lord God, for your faithfulness, Lord. For all the things na patuloy mong ginagawa sa buhay namin, pinoprovide niyo po sa amin, and the ways kung paano niyo po ito pinoprovide. Maraming pong salamat, O Lord. Lord, patuloy ko pong tinataas sa inyo ang aming mga ministers from CTTP National, headed by our dearest pastor, Pastor Voltaire, Pablo, Panginoon, kasama ang mga ministers, Lord, and mga local churches. Lord, continue to sustain them, Lord God. Continue to give them joy in serving you together with their families, Lord God. I also pray, Lord, for strength physically, and lalo na po spiritually, Lord God. And may you be glorified in their lives, Lord God, in every aspects of their lives, Lord God. Maraming pong salamat, O Lord. We entrust them to you, Lord. At patuloy nga, O Diyos, na makita ka sa buhay nila, Panginoon. At tunay na patuloy kaming magsasubmit sa kanila, Lord, as you appointed them as our leaders, Lord, for your will to be done, Panginoon. Maraming pong salamat, and even lahat po na nandito ngayon, dalangin ko, O Lord, patuloy niyo po kaming gamitin sa aming iglesia, Panginoon, at patuloy po na ikaw yung makita sa bawat faces namin, Panginoon. We will continue to worship you, glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. So yan, patuloy po tayo nagpapasalamat, and maraming salamat po sa lahat ng nanalangin at nagbigay din ng kanilang financial assistance, and maaari na po kayong umupo. Sorry po. So ayun, maraming salamat po sa mga nanalangin, nagbigay ng tulong po para kay Pastor Norman. Praise God po dahil nakalabas na po si Pastor Norman sa ospital nung Wednesday po, and kamakailan lang din po ay nag-celebrate ng kanyang 50th birthday. So pinapaabot din po syempre ni Pastor Norman and ni Ate Jean ang kanilang lubos na pasalamat sa buong CTTP Nagcarlan family. And patuloy po natin ipagdasal si Pastor Norman, and patuloy po nating ipagdasal na patuloy pa pong gamitin ng Diyos si Pastor Norman sa buhay ng mga tao, Lord. And ngayon po is meron po tayong small group discussion, and i-press na lang po sa screen ng tech kung ano po yung question to ponder natin. Pwede po tayong mag-group, mga 15 minutes lang po yung small group discussion. So yun po.